Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami po ang nagsigap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buwat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lutusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahon yun, bumalik si Jesus sa Galilea at sumakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiin, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalungkot niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon dito, Father. Batiin niyo yung katabi, sabihin niyo, "Good afternoon, sister. Good afternoon, brother." At sabihin niyo, "Have a blessed Sunday." Alam niyo po, may isang lalaki na sinugod ang kanyang asawa dahil nanganganak. At pagkatapos, sa dinami-dami ng sigarilyo kanyang naubos, lumabas yung doktor. Sabi niya, "Dok, ano na pong nangyari sa asawa ko?" Sabi ng doktor, "Meron akong good news at bad news. Anong gusto mong unahin ko?" Sabi nung asawa, yung husband, sabi niya, "Of course, good news po, Dok." Okay. Sabi ng doktor, "Good news, naisilang ang iyong anak, malusog siya, lalaki." Salamat, sabi niya. Ano po yung bad news? No? Sabi ng doktor, "Ang bad news na pag-alaman namin, hindi ikaw ang tatay." Ganun din isang pastor, no? Isang pastor na sabi niya sa kanyang congregation, sa kanyang mga kasapi, "Mga kapatid, brothers and sisters, meron akong good news at bad news." So, tuwan-tuwa yung mga tao, "Pastor, ano yung good news?" "Meron tayong magandang project na building." Palakpakan sila. "Yeah." "Eh, Pastor, ano naman yung bad news?"
Ang bad news, ang pera nasa bulsa pa ninyo. Alam may paggawa natin ang building. Alam niyo po, bakit ko sinabi itong mga kwento? Kasi alam natin na ngayong araw na ito ang tinatawag na Linggo ng Salita ng Diyos. Sunday of the Word of God. No? At sa atin dito sa Pilipinas, no, ating pinalawak. Bakit? Kasi ngayong araw na ito, magsisimula ang tinatawag na Philippine National Bible Week. No? Isang national na isang week, no? Na isang linggo ng pagbabasa ng Biblia. At alam natin ang Biblia o ang salita ng Diyos ay good news. No? Di po ba? Sabi nga, pag sinasabing ang salita ng Diyos, ano sinasagot natin? Salamat sa Diyos. No? At ito po yung totoo. No? Kahit yung mga kapatid natin sa ibang sekta, inaamin nila na ang Bible nagmula sa ating mga Katoliko. No? And the Bible is a Catholic book. No? Kaso lang, sa ating mga Kristiyano, lalo ng mga Katoliko, no? Hindi natin masyadong binabasa ang salita ng Diyos. No? O, tanungin ko kayo, ilan sa inyo dito ang mayroong Biblia sa bahay? Taas ang kamay. Ako, tayo nyo, hindi lahat may Biblia sa bahay. No? Pangalawang tanong, ilan sa inyo nagbabasa ng Biblia sa bahay? Yan. Okay. Okay, very good. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, tanungin natin sila, ilan ang libro ng Bibliang Katoliko? Ha? Ilan ang books ng Old and New Testament? Nako, assignment nyo na yan. No? Alam niyo po, importante na binabasa natin ang salita ng Diyos. No? Kung inyo narinig ang buong readings natin ngayon, sa unang pagbasa, ang napakaganda nga yung ating salmo, no? Narinig niyo ba? Kinanta pa nga ni Brother Mao, no? Ang ganda ng salmo natin. Anong sabi sa salmo kanina? Hindi, basahin natin. Sabi, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay. No? So, kita nyo gaano ka-importante ng salita ng Diyos. Siyang Espiritong bumubuhay. No? At yung sa unang pagbasa, di po ba, halos mag-iyakan. At sabi ni Nehemias, magalak kayo. No? Nung binabasa niya yung kasulatan, isang part pa lang ng libro ng Old Testament yon, hindi pa buong Old Testament. No? At sabi ng Panginoon, natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan. Ito napaka-importante. Bakit sinabi ni Jesus na natupad ang bahagi ito ng kasulatan? Alam niyo ba kung bakit? Kasi si Kristo ang pinakapuso ng Biblia. So pag hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo, hindi mo ma-interpret mabuti ang Old, pati na rin ang New Testament. No? Kaya nga napakaganda yung sinabi ng ating Santo Papa, si Pope Benedict. No? Sabi niya, ang Bible ay hindi isang libro lang. No? Hindi isang libro lang. Ang Biblia, sabi ni Pope Benedict, ay
isang tao ang dapat nating alalahanin at makilala. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi ko maintindihan sa ibang sekta na hindi naman si Kristo ang kanilang sinasamba, kundi yung iba. Pero ang yabang-yabang pagdating sa Biblia. Pero alam niyo po, kung wala ang Panginoong Jesucristo, hindi natin ma-interpret kung anong totoong kahulugan ng nasa Biblia. At kapag kayo nakikinig ng salita ng Diyos, mas bumubuti ang inyong buhay. Mas nagiging bata kayo. Totoo yan. Kasi, tingnan ninyo, yung mga taong sa buong araw ang pinakikinggan ay balita lang. Mula umaga hanggang gabi, puro balita. At alam niyo, sa buhay natin, whether we like it or not, araw-araw, may tayo naririnig na masamang balita. Hindi po ba? Kasama na dyan yung sinasabi ng mga Marites at Marisol. Yan, no? Masamang balita yan, no? Kanina lang, no, nanood ako sa TikTok, may mga, sabi doon, kung merong Maricel at Marisol, meron namang mga, sa mga lalaki yung tinatawag na tolits. Alam niyo tolits? Yung tol, anong litis? At sabi niya, no, alam niyo ba, kalimutan ko yung pangalan ng iba eh. Hindi ako magaling sa memorizing sa pangalan. Sabi niya, maraming nangyari sa Pilipinas, no, lalo na sa Katipunan, kaya nabuwag ang Katipunan o nahuli yung ating mga Katipunero dahil sa mga Katolits na Katipunero. Kaya tingnan ninyo, anong epekto ng masamang balita sa atin. Pero ang gusto natin ay mabuting balita. Di po ba? Kaso lang, mas naiengganyo tayo kapag ka nakakarinig tayo ng masamang balita. No? Tingnan niyo po, ang dyaryo, no? Ang magazine. No? Anong unang pumupukaw sa ating isip? Hindi po ba yung masamang balita? Pumulot ka ngayon ng isang dyaryo, anong nasa headline? Yan, no? Pimatay, napatay si ganito, no? Nasagasaan. Ito niyo po, puro masamang balita. Kaya naman ang Panginoon nagbigay sa atin ng opsyon. Ano yun? Ito, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya nga, no, mga kapatid, mga brothers and sisters, kung gusto niyo na ang inyong buhay ay maging payapa, kung gusto niyo na hindi kayo ma-stress araw-araw, makinig kayo ng salita ng Diyos. Magbasa kayo ng Biblia. No? At dyan, matatagpuan nyo ang pinakamagandang balita sa lahat. No? Of course, may magsasabi dyan sa inyo, Father, so hindi na kami makikinig ng balita, hindi na namin alam yung nangyayari sa mundo. Of course, hindi. Ang sinasabi ko lang, no, na huwag puro balita sa mundo ang ating pinapakinggan. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Para lang sa ganun, pag dumating ang mga pagsubok sa ating buhay, no? Pag dumating ang tukso, nandiyan naman parati yan, mayroon tayong panlaban na salita ng Diyos. Ganun din, kapag may kumatok sa inyo, sa inyong bahay, no? Yung mga ibang mga sekta dyan, no?
At least kayong mga Katoliko, alam ninyo ang Biblia. Alam ninyo kung paano sagutin ang kanilang mga tanong. Hindi kayo mga tinatawag na cow Christian. Ano yung mga cow Christian? O mga bakang Kristiyano? Yun yung pag dumating yung mga ibang sekta, ang laging sagot, oo nga, oo nga. Ayan. Iba kayo. Part ba kayo ng mga cow Christian na puro, oo nga, oo nga. Alam mo, yung mga sinasamba nyo, wala yan sa Biblia. Oo nga, oo nga. Bakit nyo sinasamba si Maria? Di ba wala yan sa Biblia? Oo nga, oo nga. Ayun. Bakit? Walang alam sa Biblia. Hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya mga kapatid, nalalahanin natin, tayo ay mga misyonaryo ng mabuting balita. At para maging tunay na misyonaryo tayo ng mabuting balita, kailangan natin magbabad, sumausaw parati sa salita ng Diyos.